Magandang umaga at maulang umaga sa inyong lahat. Napakasaya ko na makita kayong muli. Noong sinabi ko kay Virgie at Meloy na pwede akong mag-share o magbahagi ng Huwebes o Biyernes. Sabi ni Virgie, "Ma'am, wag naman sa Biyernes kasi wala kami." So, pabirong sinabi ko, "O di sige sa Biyernes na dahil wala kayo." Sabi nga nila, ang pinakamahirap na daw na gawain ay magsalita sa harap ng kapwa guro o kapwa kasama. Pag-uwi sa dating mga tahanan, napakalaking biyaya ang muling makauwi sa dating naging tahanan. Dahil kahit na pisikal na lumisan, nananatili pa rin ang puso dito at masasayang alaala. Maliban sa aking sariling pamilya, dalawa ang aking naging tahanan. Dalawa dito ang siyang talagang naghubog at dito ako nakaranas ng halaga ng pagiging kapwa para sa iba. Dahil din sa mga taong nakapagligid at nagpadama kung paano maging isang mabuting kapwa. Ang una ay yung una kong naging tahanan ng 17 taon. Sa Tondo ako ipinanganak. Nag-aral din ako dito sa pampublikong paaralan. Sa mga magulang ko unang natutuhan ang salitang pagtulong. Naalala ko ang tatay ko na galing sa probinsya. Siya lang ang tanging nakapag-aral sa Maynila at nakatapos sa pamilya. Kaya naman, siya rin ang nagpaaral sa kanyang mga pamangkin. Ang aming maliit na tahanan ay puno ng kamag-anak mula sa Tarlac na tinulungan ng aking tatay na makapagtapos at makapaghanap ng trabaho dito sa Maynila. Ang nanay ko naman ay ganoon din. Lagi niyang sinasabi, "Give until it no longer hurts." Sa 17 taon ko sa Tondo, na sinasabing lugar ng maraming nasa laylayan, naranasan ko kung ano ang walang-wala o kapos sa maraming bagay. Hindi na rin mahirap sa akin kung uunawain yung kung ang pag-uusapan ay kalagayang ng nakararaming Pilipino. Dahil ako mismo ay nakaranas kung paano mangarap na mapabuti ang kalagayan hindi lang ng pamilya at ng kapwa Pilipino. Sa Tondo, naranasan ko ang nabuhay na buhay rin ang pagmamalasakit sa bawat isa. Ang aking pangalawang tahanan na 45 taon ay ang Ateneo. 62 years old ako nung umalis. So kung isusuma, 45, 62, gumamit naman ako ng calculator. 72.58% ng aking buhay ay ginugol ko sa Ateneo. Sa kolehiyo, 4 na taon, trabaho sa admissions, 2 taon, pag-aaral sa Ateneo Graduate School, 1 taon, guro sa Ateneo Junior High School, 1 taon, at sa Ateneo Grade School, 37 years. Nung nag-retire ako, nakatanggap naman ako na 40 years of service. Sino ang makakaisip na isang mag-aral mula sa Tondo ay makakatungtong sa Ateneo? Hindi ko nga alam noon kung ano ang Ateneo at kung nasaan ito. Nagkaroon lang ako ng idea dahil sa aking ate na nag-aral sa Merinol, Miriam na ngayon. At dahil aktibo siya noong martial law at nababanggit din niya ang mga pangalan ng Hiswita
na kasama niya sa pakikibaka. At kung hindi lang sa scholarship na tatanggap, ay hindi naman din ako makakapag-aral dito. Pero dahil 80% lang ang naibigay sa akin, dahil siguro yung nanay at tatay ko nagtatrabaho pa at parehong guro sa pampublikong paaralan, so may income pa rin kami. Pero yung 20% miscellaneous fees, 4 na sakay mula Novaliches at Ateneo, pagkain, mga proyekto, ay napakalaking pagsubok sa pamilya. Laman nga ako lagi ng accounting office para sa promissory note dahil minsan hindi pa nagsisweldo ang nanay at tatay at may exam na. At habang nasa kolehiyo naman, panahon ata noong napalaganap ang Atenista bilang pagiging tao para sa kapwa. Iba rin ang dating ni San Ignacio. Tagos sa puso ang kanyang mga turo. Habang nag-aaral, naging miyembro ako ng ACLC o Ateneo Christian Life Community na ang apostolate ay ang pagbisita at pakikisalamuha sa mga tao sa depressed areas sa Cubao. Nagkaroon din ng pagkakataon na sumama sa mga immersion programs. Isa ay sa Batangas na ang gawain ay tutorial sa mag-aaral ng pampublikong paaralan at sa Sariaya, Quezon kung saan nakipag-usap at nakipag-inuman sa mga magsasaka. Barek tayo riyan. Napakalaking biyaya na makaraos at makapagtapos sa Ateneo dahil sa scholarship na natanggap at nagbigay pagkakataon rin sa maraming mag-aaral. Fast forward sa pagtuturo sa Ateneo noong 1982. Yung iba sa inyo, hindi pa siguro nakikita ang nanay at tatay ninyo. Sa dami ng naturuan na, lagi kong sinasabi sa mag-aaral na oo, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan. Pero mas mahalaga ang pagiging mabuting tao. Dahil hindi mo alam kung kailan ikaw naman ang nangangailangan. At ang mga taong nakadama ng iyong kabutihan at kagandahang loob, ay kadalasang sila yung tutulong sa iyo. May 3 karanasan akong mismo nakaranas ng pagmamahal at pagmamalasakit ng komunidad ng Ateneo Grade School. Una, noong nangailangan ng halos 20 bags ng dugo ang aking asawa. Dumagsa ang nag-alay ng dugo. Mga kapwa-guro, yung isa ay baguhan, new teacher na noon ko lang nakita sa Medical City. Meron doon yata nag-birthday o anniversary. Mga custodians, staff at mga dating estudyante na nagdugtong ng buhay kahit ilang buwan ng aking asawa. Pangalawa, anik-anik para kay Nick. Ito ay isang fundraising ng AFSAGS. Tamang-tama nung talagang said na ang kalagayang pinansyal, nagkaroon ng pondo para sa unang chemo session ng aking asawa. Nakakataba ang ng puso ang makitang may mga kasamahang handang tumulong. Ikatlo ay nung Ondoy, September 2009. Pinakaswerte ata ang Ateneoville dahil ito ang unang nalinis at naayos na lugar. Kinabukasan ng kalamidad, makikita mo si Father Nebres at ang mga admin at syempre ang AGS ang unang sumaklolo. Dito pa lang sa loob ng Ateneo Grade School, wag nang tumingin sa iba pa at wag nang lumayo pa. Ang mga katabi nyo ngayon ay ehemplo ng pagiging tao sa kapwa. Witness ako sa kabutihan ng maraming tao. Makulay at maraming pagsubok din ang buhay guro sa Ateneo. Pero sa kabila ng maraming gawain bilang guro,
Ang saya kaya kapag nakalabas ka sa apat na sulok ng iyong silid-aralan. Kaya naman kung kailangan ng tulong, yes ka lang ng yes, go lang ng go. Nakapagturo din ako ng 2 summer sa Ateneo Education Department as a ACE para sa teacher training. GK sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Kaway-kaway din sa mga nakasama ko. Marami sa inyo dito ang nakasama ko doon. Pagiging mentor sa mga bagong guro, kaagapay ng mga custodians at ng mga staff. At habang nagtuturo, kinuha kaming mentor sa 2 college scholars. So kasama ko dito si Oni at si Chona Sirun. Napakaraming oportunidad o pagkakataong binibigay na ang Ateneo upang tumulong. 2020 ang huli kong pagtuturo sa Ateneo. Ano na nga ba ang ginagawa ng mga lola at thunders pagkatapos nito? Ano ang buhay nila ngayong sarili na nila ang kanilang oras? Pag-uwi sa dating mga tahanan. Una, hindi man pisikal na nakabalik sa tondo na aking kinalakhan, nagkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng modules at makapagturo sa isang reading program na tinatawag na Pag-asa sa Pagbasa sa Balara Elementary School, kasama ang ibang retirees, si Remy Rivera, Mila Lucas, Josie Martinez, Tita Ampi, Cora Reyes, Lali Rivera, Mark Hernandez, at consultants namin sina Ixie, Forney, at iba pang mga retirees. So busy pa rin naman ang mga lola. Sa mga mag-aaral na nakita ko, sa mga mag-aaral sa Balara Elementary School, sa tuwing aming tinuturuan, nakikita ko ang mga mata ng pag-asa. Tulad din siguro ng kinang ng pag-asa ng aking mga ngiti at mata noong nag-aaral pa ako sa pampublikong paaralan. Ikalawa, pag-uwi sa Ateneo, pero specifically sa pamilya ng mga scholars. Ngayon, mapalad na napabilang sa Board of Directors ng Ateneo Alumni Scholars Association o AASA. Kasama ko rito si Heaven Torres na asawa ni Eileen. Ang AASA ay organisasyon ng mga dating Ateneo scholars na ngayon ay may kakayahang tumulong sa mga kasalukuyang scholars. Dalangin madagdagan pa ang scholars. At nakatulad nila, ako noon, nung ako'y freshman, nangarap na nagkaroon ng magandang edukasyon sa kabila ng pagiging kapos. Andito ba si Noel Nanas? Si Noel ay scholar din at nakasama ko siya sa mga aktibidades noong eleksyon. So alagaan niyo si Noel. So patuloy ang pagiging mentor sa dating college scholars na ngayon ay nasa 2 taon na ng law sa Ateneo. Aba, at pumapayagpag sila at honors pa rin. Kaya iyong malapit nang mag-retire, shout out sa inyo. Humanda na kayo, pwede ba kayong ma-recruit? May mga gawain na naghihintay sa atin. Ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng pagbabahagi ng malalaki at material na bagay. Minsan, sapat na ang presensya na andyan ka sa tabi nila o alam nilang pinagdarasal mo sila. Kahit na sa maliit na paraan, basta galing sa puso. Kibat man ang paglalaan ng panahon o oras, may mga simpleng bagay na makakapagpasaya o makakapagpagaan ng loob ng iba. Lumingon sa pinanggalingan, balikan ang nakaraan, kung paano ka nabiyayaan o natulungan ng iba.
Sa lahat ng pagkalinga at pagmamahal na naranasan, paano ka hindi mag-iisip na kumalinga rin sa iba? Kilalanin ang mga biyayang natanggap. Pinakamahalaga na magbahagi dahil refleksyon ito ng mapagmahal at mapagbigay nating Panginoon. Laging masarap umuwi sa naging tahanan. Salamat AGS sa pag-imbita at sa pagkakataong makauwi sa aking naging tahanan.